Kristo ang price for our redemption para makuha lang tayo mula sa kamay ng kasalanan o kadiliman na maghahatid sa atin sa kapahamakan ng ating kaluluwa na walang hanggan. What if hindi ito ginawa ng Diyos na siya'y nagpakatawang tao? What if wala siyang layunin na tayo ay tulungan sa pamagitan ng kanyang pagpakamatay sa cross, sa Kalbaryo for our redemption? What if hindi niya ito ginawa? Ano ang magiging ating sitwasyon? Basahin natin. Romans 6:23. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Walang mabubuhay sa kanyang kaluluwa. Lahat tayo papunta sa kapahamakan. Because of one man's disobedience, all become sinners, and no one is righteous, no not one. So walang maligtas. Pero dahil ginawa ito ng ating Panginoong Hesukristo, let us therefore grab the chance. Let us grab the opportunity na hindi tayo masisingil sa ating kasalanan, sa ikamamatay ng ating kaluluwa. Talagang ikamamatay ba talaga ng ating kaluluwa ang ating kasalanan? Basahin natin. Ezekiel 18 verse 4. Praise the Lord. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yes. Souls ang pinag-uusapan dito. Ang lahat ng kaluluwa sa Kanya, sabi ng Panginoong Diyos. Kaluluwa ng Ama, kaluluwa ng Anak sa Kanya. Ang kaluluwa na magkakasala ay mamamatay. At alam naman natin anong klaseng kamatayan ng kaluluwa. Dapat aware tayo niyan para hindi natin pahintulutan mamatay yung kaluluwa natin because of sin. Para hindi natin pahintulutan mamatay yung kaluluwa natin because of our disobedience. Para hindi natin pahintulutan ang ating kaluluwa mamatay sa ikalawang kamatayan. Saan ba yung ikalawang kamatayan? At ano ang mga ihimplo ng mga mamamatay sa ikalawang kamatayan sa kanyang kaluluwa? Basahin natin. Baka meron tayo dito. Sige. At iwasan natin itong lahat. Revelation 21:8. Praise the Lord. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ang kamatayan ng ating kaluluwa, second death. Ang first death, that is the physical death. Baliwala yan. Hindi yan dapat nating kabalakan. Whether we like it or not, we are bound to die. Kahit mayaman, pobre, anumang estado niya sa sanglibotang ito, surely you will die. So, that is no longer, di na yan dapat natin, hindi nato malikayan. We cannot avoid that. That is, cannot be avoided. Hindi yan malikayan. Pero ang second death, malikayan pa nato. Naayog yun itugot nga ang imong kalag mamatay, which is the second death. Now, what is being described in the second death? Have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan yung lumalagablab na apoy sa impyerno na maghatid sa kaluluwa ng ninuman into horrible situation. Kaya kung meron man tayong pinakakatakutan sa buong buhay natin, walang iba, ang Diyos. Kasi ang Diyos ang magpapataw sa atin.
ng second death, hindi si Satanas. Then even Satan cannot escape the punishment of God na nag-create sa kanya. Even we cannot escape from the punishment of the second death if we do not believe Jesus Christ and obey Him and do His will. We cannot escape. Kaya nga mayroong mensahe dito, how can you escape if you neglect your spirituality? How can you escape if you neglect your salvation? How can you escape if you neglect the truth of God? You cannot escape the second death. Yan ang ating laging isipin. Yan lagi ang ating i-consider. Alam mo, ang ating Panginoong Hesukristo, nagbigay talaga siya ng pahimangno kung kinsay angay natong kahadlukan. Kung kinsay angay natong kahadlukan. Mali nang mahadlok ka sa tao. Mahadlok ka sa imong kaugalingon, no? Mahadlok ka kang kinsa pa kay Satanas, no? Naay gi-pinpoint ang Diyos dinhi nga dapat natong kahadlukan. Basa. Why? Sige. Matthew 10:28. Praise the Lord. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yan. Ang tanong, kinsa maning makapatay sa atong body? Sakit. What else? Human. What else? Even the devil, he can kill our body. But they are not supposed to be feared. Dapat hindi sila ang katakutan natin. Meron. Sino? Kasi yan sila na makapatay sa katawan, hindi yan makapatay sa kaluluwa. So, walang sinabi ang kamatayan sa body ikumpara sa kamatayan sa kaluluwa. Ang kamatayan sa body, mag-iyak ka lang ng isang buwan, iniyakan mo yung namatay, wala na, makalimutan mo na yan. Pero ang kaluluwa, pag yan ay namatay, hindi mo yan makalimutan. Yung namatay dyan sa ikalawang kamatayan, wala na. There is no such matatawag nating ma-describe na pinaka mahirap na sitwasyon. Yung second death, grabe yan. Kaya nga sinabi dyan, but are not able to kill the soul, but rather fear him, which is able to destroy both soul and body in hell. Ang Diyos lamang ang makagawa nito. At bago niya ito gagawin, nagbigay na siya ng grasya. Grace. Anong grace? Nasa pamagitan ng grace na yan, maligtas tayo. Ano yung grace na yan? That we have to deny ungodliness, worldly lust, and we should live soberly, righteously, godly in this present world. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon mapatawad at huwag na nating balikan ang mga kasalanan na pinatawad na ng Diyos at mamuhay tayong godly, soberly, righteously, na walang iba ang magbibigay sa atin ng gabay at ihimplo, si Lord Jesus Christ. Diyan tayo magpakatibay sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yan ang pinaka-importante. So, ginawa ni Jesus ang lahat. Ang tanong, naniwala ka ba? Ang tanong, ginawa mo ba ang hakbang na laging nire-remind ng Diyos sa iyo? Alam nyo ba, ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan, pag merong utos ang Diyos na huwag gawin at ginawa mo, kasalanan yan. Meron niyang penalty. Parang dyan sa batas. Pag merong no parking, mag-park ka dyan, nagkasala ka, ipinalize ka. Pag merong nakalagay na signage na bawal magtawid sa walang pedestrian
lane, kung tawagin. Mapinalize ka. Pag may batas at nilapastangan mo yan, mapipinalize ka. So ang kasalanan, mabibilang lang yan na kasalanan pag may utos na nilabag. Ang karamihan na inutos ng Diyos sa Biblia na huwag gawin, ito yung pinapagawa ng dyablo sa mundong ito. At maraming gumagawa dahil wala silang takot sa Diyos. Yun ang malaking mali sa tao. Yung dapat nilang katakutan na makapatay sa katawan at kaluluwa doon sa dagat-dagatang apoy. Yun ang dapat katakutan. Kasong mga tao ngayon, hindi na natatakot. Kahit may utos, may batas ang Diyos na huwag gawin, yun pa ang ginagawa. Provoking God to anger. Kaya maraming mga tao ngayon na hindi marunong matakot sa Diyos. Saan ang takot nila? Takot sa kinabukasan dito sa buhay na makalupa, takot sa mga cares of this life sa sanglibutang ito. Doon natatakot sa hindi naman dapat ka matakot. Bakit? Anytime mamatay ka rin eh. Anytime iiwanan mo rin ang sanglibutang ito. Bakit abala ka? Na hindi mo naman yan, hindi ka naman tatagal dito eh. Ang ating isipin kung saan tayo tatagal, yun ang isipin natin, paano natin yan bigyan ng kahalagahan yung ating kaluluwa na hindi mapunta dyan sa second death na yan, sa ikalawang kamatayan na yan. Yan ang pinaka-importante. Kaya ang kasalanan, kaya yung na-mention kanina sa Revelation, fearful, takot manindigan sa katotohanan, maimpyerno ka. Kasi ibibend mo yung tuhod mo kay Satanas dahil takot ka, manindigan. Maimpyerno ka talaga. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos sa Bible na ehemplo. Hindi matakot itapon sa apoy, hindi matakot itapon doon sa lion's den, hindi matakot hatiin yung katawan. Yung mga disipulo, karamihan dyan, yung mga disciples, tingnan mo yung martyrdoms nila. Takot ba sila ipako sa cross? Hindi. Takot ba sila batuhin sa ikamatay nila? Hindi. Never. Wala, hindi sila natakot dyan. Kasi alam nila ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Fearful ka, wala. Di ka, impyerno ka, second death ka. Unbelieving, hindi ka naniniwala sa mga counsel ng Diyos. Impyerno ka rin kasi hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Abominable, yung mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Baliwala mo lang ginagawa, impyerno ka. Murderers, mamamatay tao. It could be physical and spiritual. Warmongers, sexual immorality, fornication, adultery, lahat ng mga immoral. Warmongers, fornication, adultery, lahat ng mga immorality, sexual immorality, maimpyerno ka. Tandaan natin yan. Hindi yan sinulat sa Biblia na para hindi natin bigyan ng importansya. Sorcerers, yung mga tao mahilig lumapit sa mga mananagna, sa mga mangkukulam, kasi hindi nabibigyan ng lutas yung kanilang hinihiling sa Diyos, hindi sila sinasagot sa Diyos kasi disobedient, doon na pumupunta. Wala kang mapupuntahan. Para kang si Saul, walang napuntahan. Kaya mahirap talaga pag mawala tayo sa Diyos. Idolaters, mapagsamba ng mga Diyos-Diyusan, and all liars, mga sinungaling, shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ano yung mga pinagbabawal ng Diyos sa Biblia? Yun yung ngayong pinapagawa ng mundo. At sinusuportahan ng mga tao, ginagawa ng batas para illegalize. There is no such amount of law na gagawin ng tao to justify sin. Walang batas na magagawa. Ang kailangan ng Diyos, destroy sin. Praise the Lord. Kailangan gusto ng Diyos, stop sin. Kailangan sa gawin ng Diyos sa atin, kukunin niya yung kasalanan, huwag mo nang ibalik. Kinuha niya yung kasalanan, huwag mo nang gawin.
pinatawad ka na, wag mo nang gawin. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi kay i-modify mo lang yung kasalanan, hindi yan. Nandyan pa rin yung kasalanan na yan. Kaya ang kasalanan, maging kasalanan, pag may kautusan, basa Romans 7:13. Praise the Lord. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by the which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Yan. Hindi ang kabutihan o ang mabuti maghatid sa iyo sa kamatayan. God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by the which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Ang kasalanan, pag nilabag mo yung kautusan, maging kasalanan yan. Tapos ang kasalanan na pinag-uusapan dito, maliit man o malaki, the Bible says, if you keep the whole law and offend in one point, you will be guilty of all. So, walang amount or weight na kasalanan na makaimpirno sa iyo, pareho yan kasalanan. So gusto ng ating Panginoon Diyos, totally walain ang kasalanan. Totally walain ang disobedience. Totally walain kahit paman ang unbelief. Totally kailangan natin si Kristo pahariin sa buhay natin. Yan ang kaligtasan na gustong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tingnan mo dito sa Bible, ano mapag-aralan natin dito? Anong unang inutos ng Diyos sa tao? Basa. Genesis 2:16 and 17. Anong aral matutunan natin dito? Praise the Lord. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Yan. Now, bakit pinagbabawal ng Diyos itong natatanging nag-iisang puno na ng good and evil? Subalit, yung lahat na yan, na iba, pwede lang ipakain freely. Pero yung good and evil, binawal ng Diyos. Bakit? Alam ba yung kain, eat, or drink? Pareha lang yan. Meaning to say, you perform. You do. Ginawa mo. So, binawalan tayo ng Diyos, gumawa ng mabuti, at the same time, gumawa ng masama. Pinaghalo mo yung dalawa. Mamatay tayo dyan. We shall die if we do that. Kaya ayaw ng Diyos na maging weak tayo spiritually. Baka masingitan tayo ng dyablo. Hindi mo pwede ihalo yung masama at mabuti at the same time, kainin mo. Patay ka. Kaya nga sinabi dyan, the old bottle, if you put the new wine, it will burst. You cannot serve two masters at the same time. You cannot drink with the cup of the Lord and with the cup of the devil. Hindi natin pwede gawin yan. Ihalo natin ang masama at ang mabuti. Patay tayo niyan. Bawal ng Diyos. Kaya ang purpose ni Jesus Christ, bakit siya nagpakamatay sa cross? Para burahin lahat ng ating kasalanan na maghatid sa atin sa kasamaan at ilagay niya ang isa lang, mabuti lang. Kaya binawalan tayo ng Diyos, gagawa ng masama at the same time mabuti. Alam mo, kahit gaano kasama ang tao, may kabutihan pa rin nakikita sa kanya. Hindi pwede yan. Gusto ng ating Panginoong Diyos, kung may maiwan man sa buhay natin, isa na lang, yung mabuti na lang. Kaya nga may nag-ask kay Jesus, good master, what I must do that I may
I might inherit the kingdom of God. Jesus said, "Why do you call me good? For there is only one good, and that is God." So, obedience to God, you become good because you are obeying the good God. Praise the Lord. Obedience. Huwag haluan ng disobedience kasi that is already considered as evil. Because evil or sin will be sinful if it is being prohibited by the commandments of God. Ngayon, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos sa Biblia, yun man ginagawa ngayon ng maraming tao ngayon. Grabe ang mundo ngayon. Kung ano pa yung pinagbabawal ng Diyos, yun pa ang ginagawa ng mga tao. At kung sino pa yung gumagawa ng mga bawal, yun pa yung sikat. Yun pa yung yumayaman. Yun pa yung masaya sa tingin ng tao. But in the eyes of God, they are not. They are miserable. Kawawa sila. Kaya sa buhay natin, mahalaga itong salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng knowledge between good and evil. Pero ayaw ng Diyos ipakain sa atin at the same time. Both. Kaya yung tree of good and evil ay pakain ng Diyos kasi they are mixed. Good and evil. By the Word of God, magkaroon tayo ng knowledge. Hindi naman tayo pwede walang knowledge sa good and evil. How can you determine not to do this, not to do that, if you don't know whether that is good or evil? Paano mo maiwasan at likayan nga ang daotan, nga wa kakabalo daotan na? So you need knowledge what is evil. You need knowledge what is good. So that you have to separate these two things. Do not mix it. Hate the evil, love the good. That is how the Word of God is. Praise the Lord. No, i-hate mo yung evil, wag ayaw batunin ng daotan. And evil can be evil if it is being prohibited by God, by His commandments. Kung binawal ng Diyos sa commandments niya, tapos ginawa mo kahit binawal, that become evil or sinful. So yung pinapagawa ng Diyos at ginagawa mo, so that is obedience to God, that is righteousness, that is goodness. Yun lang, isa lang ang direksyon ng buhay natin. Huwag nating i-mix. Mamamatay tayo niyan. Praise the Lord. Pinawal talaga yan ng Diyos. Kaya ang mga tao ngayon, sabihin mo, "Uy, nasa Bible ba ya? Bawal yung bakla." Ano? Bakla is good. Sino magkulot? Sino magmanicure? Sino mag-decorate? Ay, ang tumboy, ano yan? Bawal yan sa Bible. Sabihin naman nila, ay, hindi yan bawal. Kasi, tingnan mo, marami ngayong mga nasa pump boy, mga tumboy. Maraming security guard, mga tumboy. Maraming mga bodyguard, mga tumboy. You cannot call evil good. You cannot call good evil. Hindi pwede na ang bawal, aprubahan mo. Sabihin mong good. Hindi pwede yung good, sabihin mo bad. Kaya ang mundo ngayon, nagkagulo-gulo. Gulo na ang mundo ngayon, sabihin ko po sa inyo, in the eyes of God. Kaya palapit na. Tingnan mo ngayon ang mga balita ngayon dyan sa media. Grabe ang patayan ngayon. Kulang na lang, grabe ang patayan. Anak, ina, iba rape. Grabe ang patayan ngayon. Ang mga tao ngayon wala nang control. Evil na ang naghahari sa mundong ito. Kaya kawawa yung mga tao na hindi nakaka-identify what is good and evil.
So kung di ka maka-identify what is good and evil because you lack knowledge. Kulang ka sa kaalaman eh. Kulang ka sa pag-meditate sa Word of God. Kulang ka sa pag-take heed sa Word of God. Kulang ka sa pag-search sa Scripture. So, hindi mo alam ano yung tama at mabuti. You cannot discern. And sometimes you call good evil. And sometimes you call evil good. Ay, hindi pwede yun. Hindi pwede. God is not the God of confusion. But God is the God of order. Kaya sinabi dito, kawawa ang nagatawag sa mabuti na masama at tumatawag sa masama na mabuti. Basahin natin yan. Isaiah 5:20. Praise the Lord. Woe unto them that call evil good, and good evil, that put darkness for light, and light for darkness, that put bitter for sweet, and sweet for bitter. Yan. See, ginagawang baliktad, confusion, hindi ba accurate, hindi totoo. Woe unto them. Alaot kanila nga nagatawag, daotan, maayo. O gitawag ang maayo, daotan. Gibaliktad. Baliktad. Naapay karon nga, sige, post din ha sa FB nga, sala daw ang tithes. Nga gi-organize man na sa Diyos, gikan pa kaniadto, para ang mga nagapamuhat sa spiritual, di na angay magmaterial, para makapokus sa pagpangalaga sa anong ibig nilang sabihin? Katulad sa ibang denominasyon na mga pastors, dalawa ang profesyon, pastor, baliktad mo, realtor, pastor, pagbaliktad mo, kontraktor. That is already unscriptural. Di ba? Sinabi ng mga disciples, we cannot leave the word of God to serve tables. No, saan ba mabubuhay yung mga pastors? Di ba sa tithes? Sino ba na mag-ari sa tithes? Di ba ang Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Binigay niya sa mga workers niya. Kaya ang mundo ngayon, grabe na. Kaya huwag magpa-deceive. Huwag niyong tawagin ang masama, mabuti, tapos ang mabuti masama. Yan na ngayon. Pumasok na ang demonyo ngayon. Kahit ang Biblia, tinutuis na ng husto. Kaya be careful. Praise the Lord. Kailangan sound mind tayo. Ano yung set up dito sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos? That you do. Gawin mo ng buong puso. So, masama na ang mundo ngayon. Tinatawag na nila, hindi nila alam, tithings, that is obedience. God said, I challenge you. I will prove you. And I will open the windows of heaven. And we can be charged as a robber or thief if we withhold the tithes. Nasa banal na salita ng Diyos yan. Praise the Lord. You cannot avoid that. Tapos sa New Testament, pinulaan ni Jesus yung nag-tithes ng cumin, herbabuena, kasi yung mga hindi dapat bigyan ng tithes, kasi mapupulot mo lang dyan. Alam mo yung cumin, herbabuena, yung mga herbal dyan na mga tumutubo lang sa daan. Pero yung weightier matter na dapat nilang bigyan ng tithes, hindi nila yun binigyan ng tithes, nangihinayang sila. Maganda lang sila magbigay ng tithes pag maliliit. Pag malaki na, musiga na ang mga mata, magtuyok ng utok, hindi na maka-release. Yan ang ibig sabihin ni Jesus Christ. The weightier matter, judgment, and mercy, hindi ninyo binigyan ng husto ng pagkakataon. So, therefore, ano pa? Sinasabing darkness ang liwanag. Tinutuis. Sinasabi ang liwanag na darkness, baliktad. Sinasabing pait ang sweet, at ang sweet ginawang pait.
So, nagkarumble-rumble na. Naghalo-halo na. Hindi na, wala ng discernment, wala ng sound mind, wala ng peace, wala ng normal na pag-iisip. Hindi na alam anong pinagbabawal ng Diyos. Hindi na alam. Kaya minsan may mamet ako mga ibang tao, Pastor, bakit sa aming church hindi yan pinagbabawal, sa inyo pinagbabawal? Basahin mo yung Biblia. Ang Biblia ang magdi-decide, hindi yung pastor, hindi ako. Praise the Lord. Let the Word of God decide for us. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I will not judge you, but the Word of God which you have heard, the same that will judge you. Kasi i-compare tayo niyan sa salita ng Diyos eh. Kaya sa buhay natin, do not call evil good or call good evil. Evil is evil. Sin is sin. Abomination is abomination. Praise the Lord. Then come to Jesus, acknowledge your sin, ask forgiveness, and you will be forgiven. And Jesus said, go and sin no more. Kaya hindi niya pinapakain yung good and evil. Hindi niya pinapagawa sa atin, at the same time, gumagawa tayo ng mabuti, gumagawa tayo ng masama. Patay tayo niyan. Ano yung pinapakain ni Jesus? Ito. Praise the Lord. Jesus said, except ye eat my flesh and drink my blood, ye have no life in you. Let us be exclusive to Him alone. Diyan lang tayo sa Kanya magkain. Let us do what is right and good as what Jesus showing to us. Kung sa ito'y ipakita ni Jesus sa ato, nga tama ug maayo, diha ta, focus ta din ha. Mao ni kauno na to. Mao ni buhato na to. Amen? Praise the Lord. Ayaw pagbuhat nga i-mix nimo ng good and evil. Patay jud ka din ha, patay kita din ha. Huwag mabuhi din ha. Because there is presence of sin. So, pasalamat tayo sa Diyos. Kaya ang right application, kasi nandito naman, ginawa man tayo ng Diyos na in the likeness of God. Ano bang sinabi ng Diyos? Ang tao, kinain niya ang good and evil. Kasi ang tao katulad na sa atin, knowing what is good and evil. Anong diferensya ng knowing what is good and evil and eating the good and evil? Anong kaibahan yan? May kaibahan yan. Knowing what is good and evil, alam mo anong masama, anong mabuti. Ay, walang masama dyan. Pero kung kinain mo at the same time, tama at mabuti, dyan ka mapapasama. Dyan ka mamamatay. Kasi wala ka nang kinikilala. Wala ka nang nirerespeto na pinagbabawal ng Diyos. Wala ka nang kinikilala na pinapagawa ng Diyos para gawin mo. You mix that both. Hindi pwede yun. We shall die surely, sinabi dyan. Okay lang, knowing what is good and evil. No problem. Pero meron tayong gagawin dyan sa dalawa na yan. Basa. What is the right application? Having the knowledge of good and evil. Basa. Amos 5:14 Praise the and Lord. 15. Seek good and not evil, that ye may live. And so the Lord, the God of hosts, shall be with you as ye have spoken. Hate the evil and love the good, and establish judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Seek good. Hindi ka naman pwede walang knowledge what is good. So if you are knowledgeable what is good, then that you seek. Yan ang hanapin mo. Hindi evil. Alam mo yung evil. So kung alam mo yung evil, hindi yun ang hinahanap mo. Katulad noon, wala pa tayo kay Jesus noon. Yung kasalanan sa sanglibutang ito, we are doing it out of our innocency because we lack knowledge at the time. But ignorance of the law excuses no one. Kaya nga pumunta ang ating Panginoong Kristo to enlighten us, to give us light. Ngayon naliwanagan na tayo. Ang inuutos ng Diyos sa atin, ang hanapin mo yung mabuti. Hanapin mo yung
mabuti na inuutos ng Diyos. Kaya inuutos ng Diyos dahil mabuti yan. Yan ang hanapin mo, yan ang gawin mo. Pinagbabawal yan ng Diyos dahil masama yan. Huwag mo yang hanapin. I-hate mo yan. Tulad ngayon. Nandito na tayo kay Jesus. We know already what is good and what is evil. So, pag meron tayong blessing, hindi na tayo pumupunta doon sa diskuhan kasi alam naman natin, revelry yan. Pag may blessing tayo, hindi na tayo pumupunta sa kabaret para maglasing. Kasi alam natin, lasing, impyerno tayo dyan. Meron na tayong direksyon sa buhay natin. We hate those evil. Huwag mong i-mix sa buhay mo. Praise the Lord. At dami pa na inuutos ang Diyos sa atin. Hate the evil, love the good, establish judgment in the gate, and it may be the Lord of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Kaya salamat tayo na itong redemption ng ating kasalanan, ng ating pagiging binihag sa kasalanan, na release tayo dito, na set free tayo. Basahin natin Colossians 1:14. Praise the Lord. In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Yan. What is redemption is all about? Ano itong ginawa ni Jesus? Redemption. Forgiveness of our sins. The erasure of our sins. The taking away of our sins. Para hindi na magkaroon ng mix yung buhay natin, evil and good. Kinuha na yan ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Kaya kung meron man tayong kakainin o meron man tayong gagawin, dito na sentro na kay Jesus, which is good. Basahin natin yan. 1 Corinthians 11:24 and 25. Praise the Lord. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament of my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Yes. Siya ang ating kainin. Siya yung ating gawin, yung kanyang asal, yung kanyang ihemplo, yung kanyang kabanalan, yung kanyang katuwiran, yung kanyang pagiging sinless, yung kanyang pagiging blameless. Siya yung ating gagawin. Do not mix anymore. Praise the Lord. Mamamatay ka, mamamatay tayo if we make such way na i-mix natin. Kaya, alam mo itong last verses dito, ito yung pinaka-serious na statement ni Jesus na maraming tao hindi makasakay nito. I hope wala dito na mag-alsabalutan dahil hindi niya masakyan itong sinabi ni Jesus. Basahin natin last verses. John 6:53 hanggang 56. Praise the Lord. Then Jesus said unto them, "Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him." Yan. Ang di masabtan sa mga tao dinhi, unsaon daw ni Jesus paghatag ang iyahang dugo o iyang unod, ipakaon nila tanan. Ang ilahang imagination, ginahimo silang cannibals. Wala nila matungkad. Wala nila masabtan. Kung gibawal sa Diyos, kaunon ang evil and good at the same time. Gitugot, ang iyang gitugot isara ang atong kaunon. Kining good lang si Jesus Christ. Buhato nato ang ihemplo ni Jesus Christ. Praise the Lord. Yan lang. 100% yan. Guaranteed. Yung gift of God, eternal life ang maangkin mo. Pero kung ihalo mo yung evil tsaka good, patay ka dyan. Because
ang kinain mo, merong presence na lason. Merong, alam mo, maglason ka, hindi man lahat lason lagay mo. Haluan mo lang yan ng lason, patay ng tao niyan. Ganun ang kasalanan, ihalo lang yan ng konti, patay ang tao. Kaya sa buhay natin, clear ang instruction ng Diyos sa buhay natin. Kaya pala sabi ni Jesus, maliban kainin ninyo ang aking laman at ang aking dugo inumin ninyo, wala kayong buhay. So that is the replacement of the forbidden fruit, the good and evil. Yan ang replacement. Amen? Praise the Lord. Kung mamamatay tayo, if we do it, the forbidden fruit, the good and evil, mabubuhay naman din tayo if we eat this good, the body and the blood of Jesus. Not literally, but we have to apply the good example of our Lord Jesus Christ. Kaya yan ang way ng pagligtas ng Diyos sa atin. Wala nang presence of sin. Wala nang, we are no longer bound to pay the wages of sin, which is the second death. Inalis na ni Jesus, ni-replace na ni Lord Jesus Christ. Kaya salamat tayo sa Diyos dahil yung gift na yan. Sino ba yung gift? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He is the gift. And anong gawin mo sa gift na yan? Kainin mo, inumin mo ang dugo niya. Anong ibig sabihin yan? Gawin mo ang ihimplo na ikinabuhay ni Jesus dito sa mundo. By that gift, you have eternal life. Praise the Lord! Mabubuhay ka. Wag mo kainin yung lason. Wag mo kainin yung kasalanan. Kaya si Taning, maraming nabibiktima kasi ang way ni Taning, gumawa kayo ng mabuti, pero halu-haluan nyo ng masama. Ganon yan si Taning. Malungkot yan si Taning na hindi ka gagawa ng mabuti. Masaya siya, gagawa ka ng mabuti kasi magmumukha siyang totoo, pero haluan mo ng masama. Okay ka na. Darating ang panahon, dito ka rin sa akin pupunta. Alam naman ni Taning yon na marireject ka talaga sa presensya ng Diyos. Kaya ang instruction ng Diyos sa atin, hate the evil. Love the good. Go and sin no more. Do not mix your life with serving two masters at the same time. So, salamat tayo na itong Calvary, the death of Jesus Christ, He covered all for our redemption. But remember, go and sin no more. Wag nang halo-haloan pa. So be careful tayo lahat. Be prayerful tayo lahat sa lahat ng ating buhay na ikabubuhay natin sa mundong ito. So be strong in the Lord. So i-pray ninyo ang aming biyahe ngayong Picha Tres, ngayong Tuesday. Ito na yung biyahe namin papuntang Malaysia via Manila. Overnight lang kami sa Manila. Doon kami matulog kay Pastor Tam sa quarter niya sa church. Then the following day, Sandakan na kami. So meron doong dalawang schedule na spiritual wedding ng ating membro doon at yung anniversary nila. Then Pastor Agustin Saang would like to make some schedule with me. I don't know ano pa ipapagawa ng Diyos in my presence doon. Let's pray for that. Amen. What is important, God will be glorified, God will be magnified, God will be proclaimed, Jesus will be proclaimed. Wala na tayong ibang layunin. Mapagtibay ang ating mga members, maka-endure hanggang sa wakas. So, pasalamat tayo. Clear ang mensahe ngayon. Ito lang kainin natin. Ito lang ang gawin natin. Ito lang ang mabuti. Don't mix up with evil. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.